Tina, gusto lang kitang mayakap. Tayakap, mahal. Tina, gusto kong tandang mo ito. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang. Mahal din kita. Please. Tell me the truth. Bakit ang higpit na yakap mo? Na parang ayaw mo na akong bitiwan. Sandro! Gusto kong sabihin natin sa followers natin. Hindi. Sa akin mo muna sasabihin. Sa akin ko na. Tina. Ano mo? Ano yung sakit mo? Tell me. Huwag ka mag-ilayo sa akin, please. Mahal. I break the world. Kailangan kang operahan. Mananawagan tayo sa social media para... No, hindi na, Tina. Ayoko magpa-opera. Pwede natin sabihin sa kanila ang problema. Pero ayoko humingi ng assistance. Ayoko nakakahiya. Pero kung hindi ka pa ooperahan, mahal, ano yung mangyayari? Ano? Bakit hindi ka sumagot? You know what? Hindi naman agad ako mamati. May kaunti tayong panahon. May kaunti tayong panahon para magplano sa kasal natin. Ano bang sinasabi mo, Sandro? Paano tayo magpapakasal kung mamamatay ka? Gagaling ako. Mawawala ang bukol. Alam ko, gagaling ako. Gagaling ko. Gagaling ako. Diego, nakumbinse rin naming magpa-opera si Sandro sa loob ng 1 taon. Unti-unti siyang nakarecover at inakala naming tuluyan na siyang gagaling. Pero bumalik ang tumor at naapektuhan na rin ang iba niya pang organ. And, live na tayo, ha? Okay. Hello, mga ka-dreamers. Gising na si Sandro. Gusto na kayo makausap. Hi. Hello, ka-dreamers. Salamat po sa mga prayers. Salamat sa pagmamahal niyo. Nabasa ko ang message at comments niyo kagabi. May isa lang akong pakiusap sa inyo. Pag wala na ako, sana huwag niyong pabayaan yung page namin ni Bettina. Mahal, ayoko nagsasalita ka ng ganyan. Mga ka-dreamers, tulungan niyo ako magdasal, ha? Lalaban kami ni Sandro. Dagdagan niyo yung prayers para kumalik siya. Mahal niya akong talaga, hindi ba, ka-dreamers? Mahal na mahal talaga. Mahal? Baka hindi ko na matupad yung kasal natin. Hindi. Magpapagaling ka, mahal. Matutuloy yung kasal natin, okay? Matutuloy yung kasal natin. Huwag muna, Sandro. Mahal, pagod na ako. Hindi. Gusto kong magmahal ka. Ayoko. Huwag mo sabihin yan, please. Bettina, I love you. I love you, Sandro. I love you. God, please. Huwag na. Ano? Sandro.
Wala. Papa, bakit? Papa! Anak, wala na siya. Hayaan mo na siyang magpahinga. No! Sobra na ang hirap niya. No! Hindi ako! Sandro! Hindi ko kaya! Sandro! Mahal ko! Mahal na mahal kita! Mahal na mahal kita! Sandro! Bakit ang ginawa na siya sa akin? Sana sinama niya na ako kay Sandro! Sana sinama niya na ako! Hindi ko kaya na ganyan! Hindi ko kaya mawala sa Sandro sa akin! Hindi ko na kaya magpatuloy sa buhay, Papa! Bettina, huwag mong sabihin yan, anak. Hindi natin alam ang dahilan ng langit kung bakit ito nangyari. Alam ko nasasaktan ka. Pero ganun din kami ni Laura. Hindi madali ang pagbangon. Hindi madali ang pagpapatuloy ngayong wala na si Sandro. Pero kailangan nating magpakatatag. Dahil sa bawat bagyo ng buhay, may naghihintay na bagong umaga at bagong pag-asa. Hindi natin kalilimutan si Sandro. Pero tutulungan kitang bumangon mula sa napakabigat na pagsubok na ito. Diego, wala na ang taong nagpapasaya sa akin. Wala na rin ang mga pangarap na pinag-inipunan namin. Para saan pa nga bang buhay ko? Pero alam mo, binigyan ako ng direksyon ni Papa. Naging frequent visitor ako ng cancer section ng isang ospital. At dito ko nakita na sa halip isipin ko ang sarili kong kabiguan, yung social media page namin ni Sandro, pwede kong magamit para mag-spread ng awareness at maging platform para regular na makatulong sa mga taong may cancer sa paraang kakayanin ko. Hindi madaling magpatuloy sa buhay, pero sabi nga ni Papa, may purpose pa ako. At sana, mahanap ko yun. At matanggap ko ang nangyari. Hanggang dito na lang, Bettina. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa buong linggo. Hanggang sa susunod na kwento uli, nakapupulutan natin ng aral. Muli, ako po si Diego Bandido, ang inyong tagapaghatid ng Kwento and Out.